Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, October 27, 2025. So magkakatapusan na. Pero palaglag pa rin yung market natin. Ayaw na talaga ng foreigners dito sa market natin. Walang pumapasok. Another 312.6 million net foreign sell. Ayan. So nagre-retest na nga tayo dito sa pinaka-bottom natin last time around 5,900 level. So nag-close tayo ng 5,933.76 and drop ulit tayo ng negative 0.91%. So makita mo naman, majority ng mga stocks natin talaga is laglagan po sila. Nasa kayong bottom ng markets natin. Wala pa tayo sa sa oversold condition ng buong index. Pero may mga big caps na tayo na nag-oversold na. Halimbawa itong si Ali. Kaya sinama natin dito sa kasama sa trending stocks natin. Kasi nga tagal na niya doon sa RSI 17. So parang Subaru yung mga alaga natin na big cap. So lahat ng pag-uusapan natin maliban kay BLL is nag-drop for today's trading natin. Kawawa naman yung Philippine market. So yung sinasabi pa rin po na reason bakit walang foreigner sa market is dahil nga doon sa corruption. Ayan. So may story din dyan ng Malaysia with regards sa corruption. Di ba yung value ng peso natin bumabagsak? So, yung palitan niya nasa halos 59 pesos na yata per 1 USD. So, ganyan din naman yung ringgit dati nung nagkaroon ng corruption dito. Di ba? Yung 1MDB scandal nila. So, nagkaroon din ng drop ng value ng ringgit last time. So, masama nangyari dito, nag-drop siya ng 40%. So, hopefully hindi naman ganyan yung mangyari sa Philippine markets natin. Okay? So, sa US market, walang problema. Maganda yung galaw. Yung futures is okay siya. European stocks, medyo sideways. Pero Asian stocks, majority ng mga stocks doon is okay sila. So, tayo lang talaga. Dahil nga doon sa mga flood control na scandal na nangyari. Tapos, crypto, bumabalik na rin yung crypto. So, nasa 115K kanina nang sinilip ko si Bitcoin po natin. Okay? So, kawawa naman ang mga alaga natin. So, nanguna sa listahan natin si Ali. Negative 1.65% lang yung drop and meron siyang 186 million net foreign sale. So halos kalahati yata nung net foreign sale natin is galing sa kanya. So nag-trending siya kasi nga naman oversold na yung RSI natin nasa 17 na lang siya. Tapos si BLL may konting bounce, di ba? Maraming tatakot dito sa stock na to kasi nga yung valuation niya pinag-i-explain, di ba? So baka ganun din yung ibang asset niya. So kaya medyo mainit din si BLL. Pero nag-bounce siya ng 4.35% for today's trading. Macro Asia sinama natin kasi dapat pala si PHA, no? Si PHA nag-drop ng 10%. At si MAC nag-drop ng 7.33%. So wala na yung, kasi nag-trending siya last time, yung breakout natin na wala na. Tapos si Lipanto, mahina yung ano kung titignan mo yung itsura ng mga gold prices natin, parang gusto mag-drop nga ng gold index. So nag-drop to ng 6.74%. Okay? BSC drop din, negative 7.09%. Kinain niya. Parang kinain niya, no? Naging trap yung dalawang malaking green candle. Tapos si MRC nag-drop din na 4.9%. Meron siyang 800K net foreign sale. Yan, patibayan. Patibayan dito sa market niya kung sino yung may iwan. Kasi syempre maraming kakat loss yan. Wala kasing foreigners baka mamaya mag-retest na naman tayo ng mas mababa pa sa 5,800 levels. Ayan. So nakakatakot pero anyway, ganun talaga sa market natin. So ayan, disclaimer po sa mga bago sa channel natin as usual, yung ating review is for education purposes lamang. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market due diligence na lang po. Then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Magbablog pa rin tayo kahit na medyo hindi rin magandang pag-usapan, di ba? Kasi laging pabagsak So subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat pa rin po. Andiyan pa rin po kayo. Kahit na very, very bad yung conditions ng market. Ewan ko lang ano mangyari sa... Pero oversubscribe si Maynila, di ba? Sabi nila doon sa kanya IPO. Ayan, hopefully may pumasok na foreigner sa market. Company reviews, mga sample trades sa market, check na lang po. So,
Lahat ng indicator natin papunta sa oversold. Basic indicators, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa PSE market naman. Okay? And then follow po ako dito sa ating Palabra Trader. Crypto ko to. So time to time may mga reviews tayo sa crypto. And then sa social media, Facebook account na Palabra Trader. Follow mo na lang po. Or dito sa Facebook page para updated ka. And then, Budagipig, yung mga articles natin sa local market. And then, balik tayo dito sa Twitter. Eh. Meron na tayong mga summary. Kompleto tayo ngayon. Ha. Medyo late na naman yung upload natin kasi pangit yung galaw ng market. Ayan. So, 330 million net foreign sale. And sino tinamaan ngayon? Mining stocks. Service. Lahat naman tinamaan. Pero ang pinakamalakas, mining stocks, nag-drop na 2.87%. Ayan. So, medyo tinamaan yung mga mining stocks. Foreign funds bought, AUB, BPI, China Bank, PSE, ASEAN, Alter. Gano'n kaya katagal yung drop natin? GSMI, Keeper, URC, Aboites, AGI-GGS, Double Dragon, RCR Robinson, Converge, ICT, Bloom, Plus Web, Robinsons Retail, APX, BCB Nickel, OGP at saka CPX. Foreign Fund Sold, BDO, China Bank, AP, Meralco, Manila Water, CNPF, DNL, Emperador, IMI, AC Costco, DMC, Ali Rich Creep, Globtel dito, Cebu, Pure Gold, Wilcon at saka CFNI. So want to know more about the Maynilad IPO, you can read column down ni Ma'am April Tan. Okay? So ito yung mga movers natin sa blue chips, big caps. So nag-drop si CNPF, negative 4.16. BDO, lalim na rin. Minus 3.61%. Yung mga dividend stocks natin, wala na. Na-deads na rin. VMC, minus 2.83 at saka si Metrobank, minus 2.13%. So sobrang dami. So ang nag-bounce lang, konting-konti, Pure Gold, 2.7%. AGI 0.82, BPI 1.99 at saka si Emperador 0.75%. Ayan. First time nakita ko si Plus, nagberde 0.75%. So, another red day for the market. We will see a rebound soon. Sabi ni Investagram, PSE 5933. Okay? So, BSP keep policy rates at 5%. So 2025 GDP growth 5.4 and inflation at 1.7%, citing room for monetary easing. Ayan. So sentiment kasi yung yung paglabas ng foreigners dahil doon sa sa mga corruption. So Robinsons Retail sustained 9-month 2025 core gains despite high base effect. Tycoon Rason finds buyer for Gijo Casino after decade-long search. Ayan, mabebenta na niya. Holds other Korea asset. The sale marks strategic retreat from Gijo's sluggish gaming scene but not a full exit from the country. Okay? So first up, nako, dalawa nga lang yung yung nagberde. Ayan, so ACN tinamaan nung alas 12, minus 4.2, BDO minus 3.97 and then CDMC minus 2.83%. So corruption, sabi ni Outsmarting Markets, corruption erodes investor confidence, discourages both domestic and foreign investments, and leads to inefficient allocation of resources. So, okay. Pero ano pa rin 5.4% pa rin yung projection sa GDP growth. Alas 11, so BDO, ASEAN pa rin yung nauna sa drop. Meralco boosted by smart meter rollout. FGen gained PPC approvals to sell 60% of its gas business. And then IPO, so until Wednesday, October 29, ongoing siya. Pero alam ko oversubscribed na to 34.3 billion. So Basic Energy BSC has partnered with AC Mobility. Ayan, pero nawala na yung sentiment sa kanya. We know who will be buying the shares through the tender offer, but we don't know who will exercise control. Cool Asia has no intention to delist. Okay? Maynilad exercise full upsize portion. So maganda. Maynilad, ayan. Sabi ni Ma'am April Tan, stable dividend play with room to grow si Maynilad natin. Okay? Maynilad is dividend play. Real estate developer Daiichi partner with TEL
BDO net income reaches 63.1 billion. Laki, no? Chinese equities likely led. Ito sa Asian markets, maganda. SPNEC through Terra Solar enter into offshore engineering procurement construction with China Energy. Gold may extend losses as hopes of trade truce erode its haven appeal. So, profit taking muna sa mga gold sa mga mining stocks natin. Yields up to end the week. So, ito yung mga galawan. Okay, so tapos Asian markets, maganda. The biggest news in the IPO is Maynilad Mega IPO. So ito yung mga IPO natin, no? Sino pinaka-gainer sa kanya from IPO is Sitap, 300% pa rin, CXC 100%, CREC 60, OGP 103. So mas marami yung kahit binili mo lahat to, equal yung mo sa kanila, parang talo pa rin, no? Although 300% to, may mga nakikita tayo dito 60, 50%, di ba? Kung 150 na yan, no? 200. O lamang lang ng konti yung yung gainers natin. Pero majority sa kanila is mababa yung mga IPO natin. Alert, Philippine Steel Firm says it was instructed by the Philippine Nuclear Research to take custody of 23 cargo containing a zinc-based dust allegedly contaminated with radioactive daw. Sabi ng Indonesia to, di ba? Yung nakadetect sa kanya. Okay. So, yun yung yung stock ba yan. Maynilad exercise full upside BSC partners with AC. Cool has no intention to delist. Okay po. So, yun lang yung mga balita. Actually, wala naman eh. Yung negative sentiment lang talaga ayun, yung corruption na hanggang sa ngayon is wala pa rin naman yatang nakukulong. Diba? Hindi pa rin tapos. Okay po. So, patalastas na lang ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So, tingin tayo dito sa galawan ng PSE. Ayun na, yung binabanggit natin. So, 5,933, negative 0.91% and 312 million net foreign sell. So, ang tanong, hanggang dyan lang ba talaga yung i-drop niya? Okay, nag-retest na siya sa around 580 yata pinakamababa kanina. Ang low niya is 5,895. Okay, so very bad. Then hindi pa siya hindi yung Dow G kundi big red candle. So may chance ng may chance ng breakdown. Hopefully hindi ganun kalakas mag-breakdown yung index natin. So marami na rin naman sa mga big caps natin is oversold na. Ayan. So kaya sinama natin si Ali para makita natin yung galawan ng mga big caps na stocks. Okay. So sa mga winners, meron ba? Double Dragon, nag-up siya kanina. Ayan, may breakout siya, 5.73%. Yung may volume nila. Ayan. So BLL, nag-bounce 4.35. Tapos si Manila Water, 2.72, nag-bounce. Pure Gold, 2.7, lumalaban. BPI, nagdo-double bottom, 1.99%. Okay? So, konti lang yung berde sa market. Mas marami po yung mapula. Tingnan natin may volume na lang. Macro Asia, CPHA pala na una, minus 10%. And then Macro Asia, minus 7.33. Lipanto, minus 6.7. Sino pa? May volume. Web, minus 6%. O, di ba? Papunta sa oversold lahat. MRC, minus 4.9%. ABA, minus 3.8%. Diretso din siya. Oh. Parang ali lang yung galawan eh. Tapos si MI, ayan, pagod na. Minus 3.48%. And lastly, si Wilcon, minus 1.6 at 2.95%. Okay? So marami sa mga alaga natin is lubog na naman as of this time. So silip tayo ng konti sa global. So based dito sa futures ng global markets natin, so makita mo, paberde naman sila, maingit naman sa galawan dito sa US market natin. So S&P futures 0.89 positive, Dow futures 0.54 and then Nasdaq 1.34%. So mukhang maganda yung galawan dito sa mga stocks na naman dito sa US. Okay, tapos sa Europe, so mix ng konti. And then sa Asia markets, marami yung berde. So dahil maganda yung US market ng magkasunod, ayan. So nag-bounce na si cryptos natin.
So nag-close siya 115K ulit. So up siya 2.6 si Bitcoin. Ethereum 4.1K, BNB 1.15, Sol, uy, 200 na ulit siya. So up na 2.88. Tapos si Dodge up na 2%. Okay. So balikan na naman yung mga cryptos natin. So maganda yung kanilang galawan. Okay, so balik tayo dito sa index. And then, quick review ulit tayo sa mga trending stocks. So, unahin po natin sa lista natin si Ayala. So, representative natin sa mga big caps natin. Ayan. So, diretso na rin siya. Oh. Ilang percent na yung drop na yan? 20% na siguro yan. Ayan. Oh. Grabe, no? So, simula nung nag-drop siya dito, nag-breakdown nung September 19, dire-diretso siya and then drop na siya ng halos 30%. Ayan. Ang lalim. So, negative 1.65%. So, mas malalim pa yata ito sa pandemic eh. Saan yung pandemic natin? Ayan, oh. So, pandemic is 19. Wala naman tayo sa pandemic level, di ba? So, talagang ayaw lang ng investor sa market natin. So, gawin na lang natin support yung pinaka-bottom ng pero parang doesn't make sense no sa market talaga no. So ito medyo maintindihan mo pa kasi sarado lahat ng business eh. Ito bukas na bukas yung business niya. Ayan. So ganyan yung epekto sa atin pala ng corruption. So ito yung first time 'di ba na magkaroon ng ganyan na ma-monitor natin yung market natin. So oversold na yung stocks niya. So overdue na rin to sa bounce hopefully. 19 na lang yung pinaka-RSI natin or 18 pala no, 18.87. So grabe yung yung market natin ay walang gustong bumili na foreigners. So 186 million net foreign sell at negative 1.65%. Halos mag-breakdown na siya dito sa support natin dito sa bandang kabila. Okay? So descending triangle formation na walang bounce. Ano kayong mangyari sa market natin? Parang nararamdaman ko may gap down yung yung market natin kasi wala nga pumapasok na investor sa markets natin. Okay, so yun na lang muna. So alam mo naman na corruption yung pinaka main cause ng drop ng markets. Especially ng mga stocks natin. Okay, next, BLL. Finally, nag-bounce. Mainit pa rin to si BLL. So, although nag-bounce siya ngayon, 4.35%, nag-close ng 0.96. So, good sign kahit pa paano. May temporary bottom tayo dito sa 0.9. So, simula naman dito sa average niya last time, sige dito na sa pinaka-peak niya, drop na siya ng 46%. Ayan. So, dahil lang din naman doon sa isang negative news niya, yung ang sabi nga is maling valuation. So marami tuloy yung tataka. Baka naman mali din yung valuation ng ibang stocks niya ni Villar, di ba? So mali-mali yung declaration niya. May penalty kaya yung yung auditor na yan. Okay, so based dito sa Galaw, so oversold din siya. Below pa rin siya ng RSI 30 level natin. So ganyan lang nakikita natin na galawan. So kailangan din niya siguro ng double bottom bago maka-recover si BLL natin. Okay? Next, Macro Asia. Wala na tayong pinag-uusapan kundi pababa na stocks. No? So nag-drop din siya. Gradual ba to o ano? Hindi. May lumabas talaga sa kanya. Oh. So around, anong oras to? Alas 10. May nambuhos talaga sa kanya. So nag-close siya ng 4.3, drop 7%. 70 lang. 70 pesos yung butal yung net foreign buy niya. Okay. So maghanap ulit tayo ng support. Uh, wala namang lumabas na foreigners, no. Wala siya masyadong malakas na net foreign sell. Okay, so hopefully hindi pa bear side pero medyo solid yung solid yung red candle natin. Okay. Yan na lang muna. So yung support natin is around 4.14. Tanggalin ko to. Uptrend pa rin naman kaya lang kasi pangit nga yung price action natin. Okay, so hopefully mag-bounce siya malapit sa 4.17 pesos. Ayan, biglang nag-boost din to ng mga alas 6 ng umaga. Okay, next. Sa mining stocks naman tayo, Lipanto. So pare-parehas yung galawan. Si Gold pala, kung titignan mo yung galawan ni Gold, so parang pabagsak din siya, di ba? So nagbe-breakdown ng support level. Kaya mahina din majority ng mga
mining stocks natin. So, kinain na ni Lipanto, yung spike niya. So, laki din, no? 34%. Naku. So, tapos nag-breakdown pa ng support. So, ngayon, malapit dito sa OMA 100. Yung pinaka-next na support level natin sa kanya. Pagdating sa Fibonacci, 50% na siguro yan, no? Ayun, no? 50%. Yung current na Fibonacci level nitong si LC natin. Okay, so no choice. Mag-aantay ng bounce yung mga naiwan sa gap. So, below RSI 50, may sign ng bearishness. And then, mas malinaw yung ano niya, MACD formation, pababa din yung pinaka-main na direction po niya. So, nag-close tayo 0.18 minus 6.74%. Next, ito matindi. Si BSC, so kung gaano kalaki yung inakit niya, ayan, kinakain niya ulit. Ayan, tingnan natin bukas kung may bounce to. Hopefully, mag-bear naman kahit isang araw yung market natin. So, pwede mo resistance. Kailan kasi, lampas-lampasan na yung mga support niya eh. MA 100 na yung pinaka-main na support. So, parang ganito lang din ginawa niya, no? Pinamp, and then dinamp. Pump, dump, pump, dump. Ayan. So, ano ba? Ang galaw nitong CBSC natin. May good news naman pero bakit ayaw? O sige, takot na. Takot yung mga traders pa rin, no? So, nag-close siya is 0.13 minus 7.09% and may maliit na 166K net foreign buy. And then lastly, si MRC, ano nangyari dito? Kinain na rin niya yung pump niya, no? Ayan. So, kinain na naman niya. So, ready na naman kaya sa, sa bounce tong si MRC natin. So, ito yung may trend siya kahit papaano. So, kailangan lang makahanap ng magandang support level itong si MRC. Kailangan breakdown din yung yung RSI natin, no, below 50 level. Pero ito yung pinaka-channel niya. So watch out na lang kung merong mga breakout candle or green candle kasi ito yung channel na ginagalawan ni MRC. Okay? So nag-close siya below piso 0.97 minus 4.9% and 800K net foreign sell. Okay po. So, medyo masakit sa mata yung mga nakikita natin. Tapos may tendency pa nga ng gap down talaga si PSE. Hopefully, mag-Dow G na. Abangan natin yung Dow G para sa recovery ni PSE. Pero sa pinaka-description ng index natin, talagang siya, bearish kasi bear market. Ito yung pinaka-peak niya. And then, susukatin mo dito, more than 20% drop yung di ba, bear market. So, marami yung mga drop na stocks during this time. Hopefully, hindi tayo mag-breakdown kasi pag nag-breakdown to, ang daming stocks na lulubog yung price action. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. Monday pa naman, no? So, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel. Diyan ka lang sa group, guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.